Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Shoutout muna tayo, no? Magandang gabi po, Ma'am May Malagenya. Litan ko lang yung screen natin. Ma'am May Malagenya, hello. Brel Joban Gamyaw, hello. Sir GC719. Joben TV, hello. Sir Neil Lester, hello. 30 ka na? Hindi, wala pa. Ako? Kato 21 ko pa lang eh. Sabi ni Sir Momong, bro, same din sa wish mo na hindi corrupt ang politicians at isama na din pati mamamayan ay disiplinado. Gandang gabi sa lahat. Kasi kung yung mga namumuno eh hindi corrupt, susunod naman yung ano eh. Yung ang ayoko talaga sa lahat yung ano, kumukonsinte, 'di ba? Although na ako minsan kung ako nalagay doon, ayoko magpakahipokrito ano. Although na ako minsan pag nalagay, let's say ako no, nahuli ako sa traffic violations. Siyempre as a human, magpapalusot at magpapalot. Gusto ko talaga makalusot, 'di ba? Pero hindi aminado naman ako na hindi maganda 'yon. Nasa instinct na natin 'yun eh, nasa nature na natin 'yun na magpalusot talaga hangga't makakalusot. Pero sa kabuuan, aminado din naman hindi maganda 'yon. 'Di ba? Na dapat talaga hindi konsintihin yung mga nagkakamali. 'Di ba? Kasi doon tayo matututo eh. Kasi kung puro pagbigyan, 'di ba? Kahit sa sarili ko, ina-apply ko din 'yan hangga't maaari. Mahirap talaga 'yan, 'di ba? Na pag nagkamali ka parurusan. Kaya lang need natin 'yun eh. Need natin, ayoko magpaka-plastic, no. Nagpapalusot din ako pag nagkamali ako. Kaya lang minsan talaga kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. Mahirap 'yan. Kahit nga sa pagkain na lang, 'di ba? Yung wag kang kakain ng mga junk food, mahirap din 'yun, pero ginagawa natin eh. Doon tayo sa ano ideal talaga gawin. Kahit ako madalas ako mag-fail diyan, yung sasabihin mo na hindi ako kakain ng ano, mga healthy na lang yung kakainin ko. Alam ko naman 'yun na ganun talagang dapat gawin. Kaya lang mahirap. Kaya talagang minsan kasi hindi natin kaya talagang sa sarili natin. Kailangan talaga may magpukpok sa atin eh. 'Di ba? At 'yun ang role ng mga tagapagpatupad ng batas. Doon tayo magpipilit magbago. Pag alam natin na may nasasampulan, kasama ako doon sa matututo. Hello, Ma'am Erlyn daw Balatukan. Ma'am Rowan, hello. Ang kwentong pagjebs ni Sir B. Yung ano. Aha. Hello, Ma'am Copy ko. Sabi gano'n ni Ma'am Cookie, bakit hirap na hirap laging intindihin ang reaction mo? Napakalinaw lang. Hindi kasi, naiintindihan ko, no? Partially, naiintindihan ko na mahirap talaga kasi pagka nakontra yung paniniwala mo. Kasama dun kasi yung in denial. Ganyan din ako dati noon, yung 'di ba? Nung bata ako siguro mga elementary. That was 2015. Basta elementary ako noon, alam na alam ko talaga totoo yung wrestling, yung WWE. Alam ko dati totoo 'yon. Pag may nagsasabi na hindi scripted lang 'yan, napipikon ako noon. Ganyan ako dati noon. Hindi totoo 'yon kasi nag-invest na ako ng tiwala eh. 'Di ba? Then dadating yung time na ano na malalaman ko na ay hindi pala siya totoo, scripted lang pala talaga yung wrestling. 'Di ba? Ngayon sisisihin ko ba yung ano,
Masasabi ko ba na yung mga kumontra sa akin nun, wala namang nagawa? Meron. Kasi doon sa pagkontra nila, doon ako magkakaroon ng doon ako nagsuri eh. Totoo ba talaga yung sinasabi nito na ano? Kasi kung walang magsasabi sa akin ng ganon, walang magsasabi ng totoo, hanggang ngayon maniniwala pa rin ako na totoo ang wrestling. 'Di ba? Kaya lang dahil doon sa mga nagsabi na yun, nag-research ako noon. Don't know, ako yun, ano? Totoo ba talaga yung sinasabi nito na hindi totoo yung wrestling? 'Di ba? Nag-research ako noon nung time na yon. Na iba pala yung pro wrestling doon sa wrestling talaga. Basta ganun. I hope you understand, no? Sabi ni Soldier, naiintindihan nila yan, kaya lang ayaw nila tanggapin or yung iba, gusto lang nila kumontra kahit walang point yung sinasabi. Hindi kasi naapakan mo na kasi yung pride eh. Di ba? Isa rin din sa, tama ka sir, kasi yung iba papansin din eh. Actually, hindi naman siguro papansin talaga. Talagang ayaw lang talagang nire-reject lang talaga yung explanation mo. Na parang ganito kasi kadalasan eh. Wag niyong pakialaman. Basta kami nag-enjoy kami. Unang-una, fallacy 'yon. Wala naman, hindi ko naman makokontrol yan kung mag-enjoy kayo o hindi eh. Kaya invalid na dahilan na wag mong anuhin kasi kami nag-enjoy kami. Nasa sa tao yan kung maniniwala yan. O di maniwala kayo. Wala namang pipigil sa inyo maniwala. Pinigilan ko ba kayo maniwala? 'Di ba? Ano nyo yun? Defense mechanism nyo yun. Wala naman nagbabawal. Kahit magpadala kayo ng pera dyan sa mga ghost hunter na yun, wala naman akong pakialam eh. Para lang ito doon sa mga gustong makinig na, ganun ba, peke, hindi na nga ako magpapadala. Para lang yung sa mga ganun. Pero kung gusto nyo, magpadala kayo. Diba? Kaya nga sinasabi ko, palusot na lang yung style na, alam na namin fake, basta nag-i-enjoy kami. O alam nyo na palang fake, sinasabi kong fake, paano tayo magkaaway nun? 'Di ba? Dito sa may dito naman tayo sa may isla, Sinumpang Isla, 'di ba? Hello Ma'am Eva Santos, kamusta na po? Taga saan po kayo Ma'am Eva Santos? Sabi ni Ichiboy Edward, misteryosong tunog sa Bukidnon at Davao matapos ang lindol, isang signos. Sige nga. Pero ang nakapila sa akin ngayon yung sa MGB eh. Yung inano sa akin, finorward sa akin sa MGB. Sige, baka bukas ito, no? Sana maalala ko. Pag magbibigay nga kayo ng link, i-PM nyo sa akin. Pag dito sa comment, makakalimutan ko to eh. Sayang, no? Sabi gano'n ni... Pero yung Ichi Boy Edward, yung mga... 'Di ba yung mga pinasa mo, nare-react ko naman eh. Kaya lang ito baka makalimutan ko. PM mo na lang sana sa akin. Ha? Sabi ni Ma'am Rowan, sana talagang pagtuunan ng healthcare ng bansa. Bigyan ng magandang mga benefits sa mga doktor. Hindi doktor. Yung mga assistant ng doktor. Yung doktor kasi maganda na talaga ang ano niyan. Kalimitan nga dyan, hindi naman nagbabayad ng tax talaga eh. Oo! Bakit? Nabibigyan ba kayo ng resibo every time na kayo? Na nagpapa-check up sa doktor? Hindi naman nagbibigay ng resibo yung mga yan eh. Yung mga doktor. Diba? Kasi dapat pag may binabayaran ka, binibigyan ka ng resibo, yun yung proof na na nagbabayad ng tax yung binabayaran mo. Kadalasan kasi hindi naman nagbibigay ng resibo yan eh. Siyempre pag nagdeklara sa BIR yan, hindi naman niya idideklara lahat ng pasyenteng nagpa-check up sa kanya. 'Di ba? I don't know kung paano sila chine-check ng BIR, wala ako idea eh. Pero dahil hindi sila nagbibigay ng resibo, may na yan, may palusot na yan. 'Di ba? Ang dapat pagtuunan ng benefits yung mga nurse. 'Yun. Kasi swelduhan ang nurse eh. Hindi naman
nanghihingi ng consultation fee ang mga nurse. Yun. Yun na madalas na mag-ibang bansa yung mga nurse. Yung mga doktor, ano yun, okay lang yun. Kasi talagang kumikita yung mga yan kahit na hindi mag-ibang bansa. Sa mga medrep na nga lang malaki na ang kita ng mga ng mga doktor sa mga medical representative. Yun ang mga nagbebenta ng gamot. Diba? Napansin nyo, yung mga doktor ngayon pag nagpa-check up ka, ang mga nire-reseta na nila, yung mga gamot na hindi mo nakilala. Ako matagal na akong hindi nagtatrabaho sa pharmacy, pero nakikita ko yung mga drugs na nire-reseta ng doktor. Ano to? Mga bago na to Kasi nga, inaano sa kanila ng medrep yon na i-promote yung gamot na yon. Pag lumakas ang benta nung gamot na yon, may incentive ang mga doktor doon. Diba? Pwedeng halimbawa, pagka hindi naman pera yung iba, pwede bagong LED na TV or bagong iPhone. Pag lumakas ang benta nito, ang mga malulupit na gumawa ng ganyan, yung mga malalaking kumpanya ng gamot Yung katulad ng mga Unilab, Pfizer. Pagka maganda yung benta nila doon sa area na yon, yung doktor doon, may bagong iPhone yon. Minsan nga, kotse nga sa mga probinsya. Pag na-dominate ng mga produkto ng Pfizer yung mga doon. Di ba? Kasi ang technique niyan, yung mga mamahaling gamot kasi madaling ma-expire. Alam ko yon, may pharmacy ako Madali kasing ma-expire yon sa shelves. Yung mga mamahaling gamot, ang tendency nun, yun ang ire-reseta ng mga doktor. Kahit na sobrang lakas ng antibiotic, nakakagaling naman, kaya lang hindi nila iniisip yung immunity nung pasyente. 'Di ba? Sasabihin ko doon sa ahente, doon sa medrep na ang daming nga ditong stock na binigay mo sa akin. Sasabihin ko, kakausapin ko yung medrep, Ako, may-ari kasi ako ng pharmacy Ang daming kasi binebentahan niya na naman uli ako nung isang gamot. 'Di ba? Na pambenta. Sabi ko, ang dami nga niyan, may expire na nga yan Yung mga ganyan kong gamot. Naalala ko noon yung gamot na binibenta namin yung Ceftriaxone. Bibihira gamitin yon. Nagtaka ko isang araw, biglang naubos lahat. Alam mo kung bakit? Kinausap ng medrep yung yung doktor na yun ang ireseta. Ayos ka ako Kaya nyo palang gawin yon. Kaya yung mga game dyan sa mga gamot na yan, di ba? Hindi ka may expire niyan kung magaling yung medical representative. Siyempre, aakitin yung doktor na, yan, Dok, ano bang ang iPhone ang bago ngayon? iPhone 17? Di ba? Pag na-hit natin, Dok, yung target na to, may iPhone 17 ka na. 1 terabyte. Anyway, di ba? Mahirap sa part ng doktor dahil doble or triple kailangan niyang serbisyuhan. Yun tama. Yun lang yung part na yun, yung mahirap na yun. Pero do sa kitaan, hindi siya mahihirapan do sa kitaan. Doon lang sa pagod talaga. Dahil madami. Mahirap rin sa part ng magpapagamot kasi napakahabang pila ang kailangan pagdaanan. May nakausap ako dati, 12 ng madaling araw, pipila na siya sa ospital para lang maaga siya sa pila at maagang matapos. Meron pa raw mas maaga pa sa kanya, 8 p.m. pa lang daw pumipila na para sa kinabukasan. Imagine kung gaano kahirap yon. May nararamdaman ka na sa katawan mo, kailangan pang pagdadaanan ng ganong kahirap na sitwasyon. Sana makahabol ako sa shoutout. Habol na habol naman, ma'am. Minsan, alam mo, atin-atin na lang to Ang problema kasi dyan minsan yung doktor Ang doktor kasi, yung trabaho nila, wala namang pag-punch ng time card yun Basta pupunta lang sila kung kailan nila gusto. Masyadong, nga ang mga doktor masyadong, kumbaga, hayahay. I don't know kung tama yung term. Alam ko mahirap din naman ang trabaho ng doktor. Pero yung the way sila kung talagang wala sa puso nila yung pagtulong, yung for the sake lang na masabi silang doktor, minsan
Ang sasabihin sa iyo ng assistant ng doktor, ah, ang bukas po ng clinic niya alas 8. So ine-expect mo, alas 8 pa lang, magi-start na siyang tumanggap ng pasyente. Hindi, darating yan 12. Maniwala ka sa akin. 12, minsan nga isang oras na lang bago matapos yung shift niya, darating yan eh. Kahit sobrang daming tao. Parang wala yung iba ha, hindi naman lahat, pero yung iba parang wala silang pakialam eh. Minsan darating yan, sobrang late na nga, makikipagchismisan muna yan sa kapwa niya doktor. 'Di ba? Wala eh, walang paghihigpit eh. Kasi sila, mga superior sila, hindi mo sila pwedeng diktahan kasi. Ba't tayo napunta sa doktor, no? Hindi dahil dito sa ni ma'am eh. Ang nakita kong paghihirap lang talaga sa part ng doktor pag maraming pasyente. Yun lang talaga. Pero sa kitaan, hindi sila talo. Maraming paraan para kumita ang doktor. Sabi gano'n ni Sir Jeffrey Maceda, ito yung first video. May alinlangan din ako pero hindi po kasi yung sepia quality na set sa camera. Marahil nasa lighting at sa environment din yun. Kasi po, may lighting na parang yung 3 modes na parang daylight. Tapos yung parang yellow at parang golden. Tapos ang sabi sa kwento, kasi madaling araw yan, umakyat sila sa bundok. Pasa nga sir nung main na kwento nun. Papasa nung main na kwento kasi kinuwento na lang ni Nux eh. O si Nux ba yung nagsabi nun? Hindi ko na tandaan eh. Medyo foggy yan, so possibly naghalo yung ilaw at hamog. Kaya parang sepia siya datingan. Pero tama ka nang mahirap talagang paniwalaan. Unless umulit siya ng mag-akyat at mag-video. Pero for me talaga parang filter yun eh. I don't know, no? Baka naman mas nalalaman mo yung sa camera na yan kaysa sa akin. Wala lang, parang gut feeling ko lang na filter. Pero baka tama ka. No? Sabi ni Ma'am Lynn Sudo, ang hirap naman ng buhay nila sa isla na yan. Pati SOCMED wala. Pero ang kinabuti, walang mga krimen. Just imagine sa isla ka, no? Parang wala kang magawa doon. Kundi makipagchismisan maghapon. Habang yung asawa mo nangingisda. Ikaw naman, makikipagchismisan ka sa kapitbahay maghapon. Tapos wala pang kuryente, no? Si Jessica Soho may kasalanan kung ano nung pinagsasabi. Boss mo pa-arbor ng cup. Aming ganun. Hello, Sir Michael, sa Paul Michael Gonzalez. Sabi ni Joe Karim Chill TV, fake video yan kung vlogger siya. Isa pa, pinalabo niya yung screen ng video niya para hindi mahalata yung nasa likod niya. Oh, yun nga na yung nilagyan ng filter na sepia, di ba? Kaya sabi ni Sir daw sa ano daw ng camera yun eh. I don't know. Ang hirap maging mahirap, sabi ni Ma'am Amy, lalo sa lugar nila. Diyos ko. Mga napapanood o nakikita mo na panay flex ang kayamanan nila. Then makakapanood ka ng ganitong mga lugar. Nakakalungkot talaga. Hello, Ma'am Maricel Mendoza. Sabi gano'n ni Sir Jason Mandreza, ako nanumpa na din ako sa watawatang Pilipinas lang. Pero kidding aside, parang narinig ko na sa Bible verse yung salitang sumpa. Pinagbabawal nga ata yun ayon sa Bible. Pero itong isla, parang may virus lang ata dyan. Pero tama ka, boss, bitaw, isang guni muna yan sa professional na government doctor. Ako hindi ko naman kinukontra yung Bible, no? Hindi ko naman kinukontra yung Bible. Pero sometimes kasi, pwede naman, siguro kung may sumpa man, pwede naman. Pero, paiiralin ko muna yung pagiging skeptic ko. Kasi unang-una, walang pattern yung pagkamatay eh. Yung sinasabi nilang sunod-sunod, yung last pala nung October pa. 'Di ba?
Hello, Sir Neil Lester. Sir Jason Mandreza. Sir Momong. Sabi ganun, agree din ako bro, bungo. Okay na yung ipag-pray yung may sakit. Tapos sa hospital sila magpunta kung may malapit dyan sa bayan nila. Babangkain pa kasi, no? Kahit nga lang sana health center man lang or clinic dun sa community, no? Then buti na lang din kahit paano may probinsya ay may mga skeptics pa din pala. Oo! Hindi naman sa panahon ngayon, hindi naman porkit probinsyano ka, mapaniwalain ka na. Kasi nagbabago yung culture natin eh. 'Di ba? Naging kultura kasi natin na madali tayo maniwala ng ganyan at hindi madaling matanggal 'yan. Kasi daang taon ang dinaan niyan bago natin na-develop yung culture na 'yan. Kaya ngayon, kailangan din ng mahabang proseso na unti-unti kasi matututo din yung tao. Sabi ni Ma'am Lynn Sudo, good evening po sa lahat. Mamaya sumigaw na naman sa buwis. Hindi naman. Sabi ni Iochub, baka po German missile, black dot sa balat. Nakakamatay po talaga yan. Pwede, kaya lang, iba-iba yung uri nung kinamatay ng tao eh. Pwedeng magkahawaan sila doon, di ba? Kaya lang iba-iba eh. Yung isa namatay dahil nabagok ang ulo. Yung isa atake sa puso. Yung isa tinubuan ng ganun. Sabi nga ni Ma'am Mori, bawal pala down payment, Sir B. Sa private, bawal din ba? Kasi, ang nasasakop kasi nitong mga bawal na ganyan, government lang talaga. Sa private, may sariling rule ang private eh. Private hospital. May mga pwede sa may mga pwede sa tawag dito. May mga pwede sa government na hindi pwede sa private. Sa private bawal din ba kasi noong 5 years ago, nagka-emergency operation ng anak ko, appendix. Hiningan din kami ng down payment, ang laki pa. Kaya pagkatapos after 1 week, pinalabas ko na anak ko at malapit-lapit kalahating million din binabayaran ko. Naloka ako sa bill. Appendicitis lang, ba't ang mahal? Sa ngayon, minor operation na lang ang appendicitis eh. Pwera na lang kung naputukan ng appendicitis yung anak nyo, ma'am. Naputukan ba? Kasi kung naputukan ng appendicitis yun, talagang delikado, lilinisin talaga lahat yun. Kasi magkakasepsis yung anak nyo pagka hindi nilinis yun. Pero kung appendicitis lang, alam ko minor na lang yan eh. Minor operation na lang yan eh. Sa pagkakaalam ko ha. Ba't na parang mahal? Diba? Anyway, Happy Grace Snake, hello. Sabi gano'n ni Walter Navarro, si Boy Balod yan. Sabi gano'n ni Ma'am Perry Haba, mas maniniwala na siguro ako sa alien kaysa sa mundo. Oo, no? Mas madali i-prove. For me, no? Mas madaling i-prove yung alien kaysa sa mundo. Kasi sa alien, common sense lang ang gagamitin mo eh. Na sobrang lawak ng tapos tayo lang mag-isa. Diba? Sabi nga ni Ma'am Perry Haba, debunk, mas nakakatakot pag serial killer na kasunod sa'yo. Tulad nung sa 2 bata na nag-wander sa gubat, may video pa ng serial. Oo! Hindi gubat, yung iba yung sa may release ng tren. Yun ba yun, Ma'am Perry Haba? Ano yun, kawawa yung 2 bata, no? Sobrang creepy. Ika nga ni Donsky, sobrang creepy daw. Hello, Sir Martsan. Ma'am Amy, hello. Uy, pa-shoutout daw sa bunso niya na kagagraduate nung February. Mapua Engineering. Si Lee. Mukhang bigatin to si Ma'am Amy ah. Engineering yung anak. Sana nag-engineer na rin lang ako, no? Para may pagmamalaki ako na
Kasi yung sa akin, nurse eh. Parang, ano ka nurse? Di ba? Iba kasi ang dating pag engineer. Ano ka? A civil engineer po ako. Or doctor po ako. Iba kasi ang datingan ng mga pag ganun yung titulo. Attorney po ako. Di ba? Hello, ma'am, copy ko. Ma'am, may malagay niya, hello, GC719. Sabi nga ni Sir GC, 100% fake yan. Alam mo kung bakit. Kung totoo yan, abay hindi makakapag-video. Tatakbo ka na lang ng mabilis. Nasa panganib ka na magbi-video ka pa ba? Sabi gano'n ni Ma'am Love Black Angel. Hello, good eve po, Boss BTV at sa lahat. Good evening po, Ma'am. UPS, hello. Joben TV. So proceed tayo do sa main content natin. Mamayang alas 10 ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.